Napatigil ang dalawa at binalot ng dambuhalang katahimikan ang buong silid. Maging ang ating bida ay nananatiling tahimik habang pinapakiramdaman ang tindi ng tensyon sa paligid. Wika ni Yosan Green nang may bahid ng hiya, pasensya na. Hindi ko na malaya na sinasabi ko na palayon ng malakas. Pakiusap kalimutan nyo na ang sinabi ko. Oops! Literal na namumula at nanginginig sa tindi ng kahihiyan si So Ho Yang. Sigaw niya nang may nanggigigil na boses, ikaw, alam mo ba ang sinabi mo? Bumanat si Yosan Green nang may napakakalmadong tono para sagutin ang kerida, sabi ko naman ay pasensya na. Naging bastos ka kanina, at nagsabi lang ako ng isang bastos na bagay. Tabla na tayo ngayon, hindi ba? Nanggigigil at nanginginig pa rin si So Ho Yang sa tindi ng galit na nararamdaman. Wika nito, ikaw. Dito na tumayo ang gwardya para panindigan ang kanyang mistress sa harap ng lahat. Wika ng guard, hihingi ako ng paumanhin para sa kanyang mga ginawa. Nagkamali siya. Gayunpaman, bigla niyang binunot ang kanyang espada nang may matikas na paninindigan. Hindi ko mapapalampas ang iyong pag-insulto sa fortress leader. Napabulong si Yosan Green nang may kaba sa kanyang boses, pumalpak ako. Tumayo ang ating bida at binitawan ang isang napakasolid na pahayag. Wika ni Sorayang, hindi. Masyado lang madaldal ang bibig mo, pero hindi mo kami ipinahamak. Tama ba? Sagot ni Yosan Green habang bahagyang napapakamot. Nagtaka ang gwardya habang sinusuri ang presensya ng ating lodi na si Sorayang. Sabi niya sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata, sino siya? Hindi ko man lang napansin ang presensya niya hanggang ngayon. Pero isa siyang napakahusay na martial master. Lumingon ang ating bida sa likod at binitawan ang linyang yayanig sa kanilang pagtatago. Wika ni Sorayang, mas mabuti sana kung hindi tayo nagkita, pero ngayong narito na tayo, mas mabuti pang, sumigaw ang gwardya habang itinuturo ang kanyang sandata, hindi ko alam kung sino ka, pero dahil ininsulto mo ang fortress leader, ikaw. Malamig na nag-utos ang ating bida, Dongpil. Opo, guard leader, matikas na sagot ni Dongpil. Wika ni Sorayang nang may awtoridad, kunin mo ang lahat ng mga lalaking nagtatago rito sa labas. Mabilis na kumilos si Dongpil gamit ang kanyang foot technique at tumalon sa bubungan ng parang kidlat. Gulat na gulat ang gwardya sa bilis ng pangyayari at sumigaw, ikaw, nasaan ka? Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madugong tapatan sa pagitan ng Divine Cult at ng mga nagtatagong puwersa sa gitna ng Hunan. Literal na napatigil ang mundo ng gwardya nang mapansin niyang may mali sa kanyang espada. Sabi ng gwardya sa kanyang isip habang binalot ng matinding hilakbot, lintig. Hindi ko maigalaw ang espada ko. May nagpapagalaw ng aking espada. Posible kayang gumagamit siya ng void capture ang object. Siya ay siguradong isang tao na hindi ko kayang talunin. Napakalupit na babala ang isinigaw ng gwardya para sa kanyang mistress. Sigaw ng guard, Madam. Tumakas kayo. Ngunit sa isang pikit mata, biglang lumitaw ang ating lodi na si Sorayang sa likuran ni So Ho Yang at pinatulog ito ng walang kahirap-hirap. Hindi ka makakatakas, napakakalmadong hirit ng ating bida. Dito na bumagsak ang mistress sa lupa habang binalot ng galit ang kanyang gwardya. Isang nakabibinging sigaw ang pinakawala ng gwardya sa tindi ng pighati. Sigaw ng guard, Madam. Ikaw, buong bangis na sumugod ang gwardya at isinaksak ang kanyang espada sa ating bida. Ngunit yanig ang buong lugar nang saluhin ni Sorayang ang espada gamit lamang ang kanyang kamay, na nagdulot ng isang dambuhalang impact. Ang kamay ng bida ay balot ng chi para maiwasan ang anumang pinsala mula sa matalim na sandata. Hindi makapaniwala ang gwardya sa kanyang nasaksihan. Sabi ng guard sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa gulat, hindi ako makapaniwala. Hinarangan niya ang espada gamit lang ang kanyang kamay. Bumanat ang ating bida nang may matikas na paninindigan habang sinusuri ang sining ng kalaban. Wika ni Sorayang, isang mabilis na sword unsheathing technique. Isang tuwid na linya na isinasaalang-alang ang tatlong direksyon ng pag-atras. Mayroon bang disipulo ang Third Radiant Spirit Sword? Literal na napatigil ang hininga ng gwardya sa tindi ng rebelasyon. Nanginginig na winika ng guard, paano mo nalaman? Hinarap siya ni Sorayang nang may napakalamig na titig habang binalot sila ng dambuhalang tensyon.
Wika ng ating bida, sabi ko na nga ba. Ang paraan ng paghawak mo sa espada at ang iyong footwork ay katulad ng sa kanya. Hindi masama, pero mukhang naging tamad ka sa iyong pagsasanay. Sa isang napakabilis na galaw, literal na winasak ni Sorayang ang espada ng pira-piraso at pinakawalan ng isang napakalakas na sipa na nagpatalsik at nagpatulog sa gwardya ng tuluyan. Pinagmasdan ng ating bida ang paligid habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, halos tapos na rin si Dongpil. Hindi siya nag-aaksaya ng anumang enerhiya, sa kabila ng kailangang patumbahin ang 50 gwardya nang hindi gumagamit ng demonic energy. Mas gumaling na siya. Dito na sumulpot ang tapat na si Dongpil para magbigay ng kanyang ulat ng tagumpay. Wika ni Dongpil, tapos na ako sa lahat, guard leader. Napakabangis. Mukhang ang lihim na puwersa ng Steel Blood Fortress ay walang nagawa sa tindi ng puwersa ng ating bida at ng kanyang tapat na tauhan sa gitna ng hunan. Hinarap ng ating bida na si Sorayang ang kanyang tapat na tauhan ng may matikas na paninindigan. Wika ng ating bida, magaling. Gaano katagal bago sila magising? Napaka-solid na ulat ang ibinigay ni Dongpil matapos suriin ang mga nakahandusay sa paligid. Wika ni Dongpil, kahit papaano ay 2 oras. 4 sa pinakamatagal. Napabuntong hininga si Yosan Green habang pinagmamasdan ang gulo sa silid. Wika niya, well, nangyari na ang dapat mangyari. Bumanat ang ating bida ng may napakakalmadong tono para ipaliwanag ang kanyang naging desisyon. Wika ni Sorayang, hindi rin naman sila aatras kahit anong mangyari. Mas mabuting gawin ito kaysa hayaan silang makaalis. Ngunit literal na nabalot ng pag-aalinlangan si Yosan Green sa tindi ng posibleng kahinatnan nito. Wika niya, pero ano na ngayon? Ang babaeng yun ay kerida ng fortress leader. Hindi natin siya pwedeng saktan. Huwag kang magsabi ng mga nakakatakot na bagay. Wala akong sinabing may gagawin tayo sa kanya. Mabilis na sagot ni Sorayang habang naniningkit ang kanyang mga mata. Kung ganoon, ano? Takang tanong ng dalaga. Dito na binitawan ng ating bida ang isang utos na yayanig sa kanilang plano ng pagpapahinga. Wika ni Sorayang, balak ko sanang umalis paglubog ng araw, pero mukhang hindi na pwede. Iligpit nyo na ang inyong mga gamit. Literal na napasinghap ang dalawa sa tindi ng bilis ng pangyayari. Wika ni Yosan Green, aalis na tayo ngayon? Dagdag pa ng tapat na si Angwa ng may pighati, akala ko makakatulog tayo ng komportable ngayong gabi. Napakalupit na desisyon mula sa ating bida para sa kanilang kaligtasan. Wika ni Sorayang, maaari tayong magpahinga ng 3 araw sa susunod na in. Malapit na rito ang Silent Wind Squad, kaya kilos na. Saan tayo pupunta? Tanong ni Dongpil. Mayroon akong isang kawili-wiling ideya, sa Red Cliffs ng Hubei. Kailangan kong makita ang vice leader ng House Sect, pinal na deklarasyon ng ating bida. Lumipat ang eksena sa Hubei Red Cliff sa ilalim ng liwanag ng Crescent Moon kung saan ang hangin ay mabigat sa tensyon. Literal na napatigil ang mundo ni Gong Yachi nang malaman ang ginawa ng ating bida. Wika ni Gong Yachi, kaya kinidnap niyo ang kerida ng Steel Blood Fortress leader at ang kanyang gwardya. Hinarap siya ni Sorayang nang walang kakurap-kurap. Wika ng ating bida, huwag kang masyadong magulat. Hindi ko naman sila pinatay. Natutulog lang sila ngayon. Natahimik si Gong Yachi habang pilit na pinoproseso ang dambuhalang panganib na ito. Samantala, sa loob ng isang silid, yanig ang buong lugar sa tindi ng galit ni Yosan Green habang pinagdidiskitahan ang walang malay na kerida. Wika ni Yosan Green, masyado siyang nakakainis kanina. Mabilis siyang pinigilan ni Angwa habang nanginginig sa kaba. Paano kung magising siya? Balik sa may bangin, binitawan ni Sorayang ang huling hirit na magsisimula ng isang bagong yugto. Wika ni Sorayang, sa puntong yun, kailangan kong ipagawa sa iyo ang isang bagay. Napakabangis. Mukhang ang pagkidnap sa kerida ay simula pa lang ng isang dambuhalang laro na yayanig sa buong mundo ng Murem. Literal na napatigil ang mundo ni Gong Yachi sa narinig at nagtanong ng may matinding gulat. Wika ni Gong Yachi, ano? Bumanat ang ating bida na si Sorayang nang may napakakalmadong tono para ilatag ang kanyang dambuhalang plano. Wika ng ating bida, ibigay mo ang ilang impormasyon na pinirmahan ng House Sect sa leader ng Mount Hua Sect. Sabihin mo na hawak natin ang paboritong kerida ng Steel Blood Fortress leader, at dapat siyang pumunta sa Yikang kung gusto niya ang kamanghamanghang regalong ito.
Nagtakang nagtanong si Gang Yachi habang binalot ng matinding kuryusidad, may intensyon ka bang makipagnegosasyon sa kanya mismo? Well, makikipagkita ako sa kanya, pero hindi ko alam. Hindi ko talaga balak makipagnegosasyon, matikas na sagot ng ating bida. Kung ganoon, bakit? Tanong ni Gang Yachi habang pinagpapawisan sa tindi ng gulat. Dito na sumabog ang isang tusong ngiti mula kay Sorayang. Sabi ng ating bida habang naniningkit ang kanyang mga mata, huwag mong masyadong isipin. Siguro ay masasabi mong gumagamit ako ng maliit na bitag para makakuha ng mas malaking bitag. Diniinan niya ang huling saksak sa usapan, gagamitin ko ang dalawang yon bilang bitag para makuha ang Mount Hua sect leader. Pagkalipas ng 3 araw, yanig ang buong Iron Blood Fortress sa tindi ng puot na bumabalot sa Silent Wind Squad. Napakalupit na sigaw ang binitawan ni Vice Leader Guangsang. Sigaw ni Guangsang, kayong mga walang kwentang bastardo. Paano nyo nawala ang dalawa? Hinarap niya ang mga gwardya ng may nanlilisik na mga mata at winika, naniniwala ba kayo talaga na karapat-dapat kayong tawaging mga gwardya? Nawala nyo pa ang kanilang mga bakas? Kung nanatili sila sa likod na garden ng inn, dapat ay mayroon silang karwahe. Literal na nanggigigil si Guangsang habang binubunot ang kanyang espada. Wika niya, hindi kayo karapat-dapat na mabuhay kung hindi nyo man lang mahanap ang isang karwahe. Hihiwain ko ang inyong mga leeg ngayon din, ngunit bago pa man dumanak ang dugo, bumasag ang isang napakalamig na boses na yayanig sa lahat. Wika ng squad leader, tama na. Bawat isa sa inyo ay napatulog niya ng higit sa kalahating araw. Mabilis na napatigil si Guangsang at nagbigay pugay ng may matinding respeto. Wika ni Guangsang, narito na kayo, squad leader. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madugong paghahanap habang ang Silent Wind Squad ay formal nang pumasok sa laro ng ating bida. Literal na napatigil ang squad leader nang mapagtanto ang tindi ng lakas ng kinalaban ng kanyang grupo sa Changsha. Wika ni Moon Huang, kung nagawa nilang mapatamba ang lahat ng 50 ng Third Guard Squad, kung ganoon ay dapat ay nasa Supreme Peak man lang sila. Diniinan pa niya ang tindi ng sitwasyon dahil alam niyang hindi basta-basta ang kakayahan ni Guard Shaw. Wika niya, sigurado akong hindi lang naglalaro si Guard Shaw. Malapit na siya sa Supreme Peak. Sa makatuwid, ang salarin ay dapat malapit sa Evolutionary Realm, o marami sila. Isang tauhan ang lumapit at nag-abot ng isang lihim na sulat na naglalaman ng mga bagong impormasyon mula sa kanilang investigasyon. Wika ng tauhan, squad leader, nakalap na namin ang mga testimonya ng mga manggagawa sa inn. Binasa ni Moon Huang ang ulat at naningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng bawat detalye. Wika niya, 4 sila, 2 babae at 2 lalaki. Ang 2 lalaki ay mukhang napakatikas, samantalang ang mga babae ay mapayat. Dumating sila sa isang napaka-top tier na karwahe, pero ang kanilang pananamit ay medyo simple lang. Isa lang sa mga lalaki ang may sandata. Ang isa sa mga babae ay napakaganda. At ang madam mismo ang nagpunta para makita sila. Dito na sumabog ang isang matalas na realisasyon sa isip ni Moon Huang tungkol sa katigasan ng ulo ng kanilang madam. Sabi niya sa kanyang isip habang binalot ng malalim na pagninilay, ibig sabihin ay hindi ito isang planadong pagkidnap. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya, pero naging sunod sa laya sa mga luho sa nakalipas na 3 taon. Para sa isang taong walang muwang na pinalaki sa marangyang buhay, may katuturan na gugustuhin niya ang kanilang karwahe. Hinarap ni Moon Huang ang kanyang vice leader na si Guangsang nang may matikas na paninindigan para sa kanilang susunod na hakbang. Tanong niya, aling sekta ng ating mga alyansa ang pinakamalapit sa atin, bukod sa Blue Snake House? Ang Divine Fist Sect, mabilis na sagot ni Guangsang. Binitawan ni Moon Huang ang kanyang dambuhalang utos para sa isang malawakang pagtugis. Wika ng squad leader, magpadala ka agad ng liham sa kanila para makuha ang tulong ng lahat ng mga sekta at clan na kilala nila para maghanap sa buong timog ng Changsha. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang malawakang paghahanap sa buong rehiyon habang ang Iron Blood Fortress ay formal nang ibinubuhos ang kanilang buong koneksyon para mahanap ang grupo ng ating bida. Matapos ang seryosong ulat, mabilis na sumagot si Guangsang nang may matikas na paninindigan. Wika ni Guangsang, opo, sir. Bumanat ang squad leader na si Moon Huang nang may napakakalmadong tono habang inilalatag ang kanyang susunod na hakbang.
Wika ni Moon Huang, tutuloy tayo sa hilaga. Sabi ni Moon Huang sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng kanyang kalkulasyon, sinabi ng lahat na ang karwahe ay nanggaling sa timog. Kung papunta sila sa silangan o kanluran, hindi na sana sila dumaan pa sa Changsha sa unang pagkakataon pa lang. Shanxi Changsha. Napakalaki ng posibilidad na ang mga salarin ay tumuloy sa hilaga. Hinarap ni Moon Huang ang kanyang vice leader at binitawan ng isang seryosong utos na yayanig sa buong fortress. Wika ni Moon Huang, vice leader, ipaalam mo sa fortress na nawawala ang madam. Opo, sir. Mabilis na tugon ni Guangsang. Dito na sumabog ang pinakamalupit na eksena. Biglang naglabas ng dambuhalang apoy si Moon Huang mula sa kanyang kamay at sa isang iglap, ang kasuutan ng gwardyang na bigong protektahan ang mistress ay nagsimulang magliyab. Literal na napatigil ang hininga ng lahat sa tindi ng init. Sigaw ng gwardya nang may matinding pighati habang binalot ng apoy, tulong. Binitawan ni Moon Huang ang kanyang pinal na ultimatum na magsisilbing sentensya para sa lahat. Wika ni Moon Huang, hahanapin natin siya sa loob ng 2 linggo. Kahit anong mangyari, kung mabibigo tayo, ang buong squad, kasama na ako, ay papatayin ng fortress leader. Napakabangis. Mukhang ang Silent Wind Squad ay kasalukuyang tumatakbo laban sa oras at sa kamatayan habang sinisimula nila ang kanilang madugong pagtugis patungo sa hilaga. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.